Yan, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating channel Pinas News Review. At eto na mga ka-review natin, no? Mula po sa news files, yan ha. Attorney Acosta ligtas na mga babae na pinapapasok ni Senyor Aguila sa kanyang kwarto tuwing gabi para TI. Ano kaya itong TI na ito mga ka-review ha? Well, anyway mga ka-review, yan po yung ating pag-uusapan. Bibigyan natin ng reaksyon, komento at kritisismo, no, kung meron man po. Mula po sa news files. At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po mga ka-review. Siya raw ang bantay sa bahay ni Senyor Aguila kung saan ilang beses daw niyang nakitang may mga dinadalang babae kapag gabi. Doon ko nakikita na may papasok na babae. Pagkatapos, doon na, kinabukasan na makalabas, papunta ka sa langit. Pag pumayag ka sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Ito ang latest update sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, ang kulto sa Surigao del Norte na pinamumunuan ni J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Sa wakas ay na-rescue na ang ilang kabataan sa Sitio Kapihan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ang kulto. Eto lang, no, mga ka-review, medyo bata pa po itong si Senyor Aguila Jerens, no? Bata pa po, no? Bakit kaya pinaniniwalaan siya ng mga nakakatanda, no, sa kanya? Ang bata-bata pa naman niya. Diba? Siguro ko may nasa likod pa nito eh. May nasa likod pa ni Senyor Aguila, mga ka-review. Sa Surigao del Norte, hindi mawari ang saya na nararamdaman ng mga kabataan matapos sa wakas ay nakababa na sila sa bundok na mahigpit na pinamumunuan ni Senyor Aguila. We're doing this for the children, child survivors of the cult who are now with DSWD Manila. In this picture, they were out of Socorro after Sitio Kapihan was organizing a rally to demand that the Senate investigation be done in their place. A week later, the Senate investigation was done in the Senate. J. Renz, Mamerto, Janet, and Karen were held in contempt sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan sa kamay ni Senyor Aguila ay Grabe mga ka-review, no? Parang mga ano pala ito, mga NPA, mga ka-review. Tingnan niyo yung ng mga bata, di ba? Yung training nila, tingnan nyo. Para talaga silang mga NPA, mga ka-review, no? Sa bagay, ano na sila eh, armed group eh. Diba? Armadong grupo. Posible kayang nagagamit itong si Senyor Aguila sa mga, di ba? Mga sindikato, di ba? Ganyan yan eh, mga ka-review, di ba? Yung mga armadong grupo ay nagagamit, di ba? Lalo na ng mga politiko. operated sa Surigao del Norte. Samantala, umapila naman sa Senado ang testigo na si Noe Samatal kay Senator Risa Hontiveros na wag na lang palayain ang isa sa mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Mamerto Galanida sa kustodi ng Senado. Ang Vice President na katabi ni Senyor Aguila na may katandaan na sa edad na 82 years old. Ito ay matapos sumiling at umapila ang asawa at anak nito sa mga senador na wag na sana siyang ilagay sa Senate custody dahil umano sa katandaan nito. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na palayain si Mamerto Galanida, ang itinuturong mastermind ng kulto na kumukontrol kay Senyor Aguila? Sabi daw ni Senyor Aguila. So yan na nga po mga ka-review. Hindi pala ito si talaga ang, di ba? Si si Mamerto, mga ka-review. Yung matanda, no? O ang tanong mga ka-review natin dyan ang tanong po, payag po ba kayong palayain itong si Mamerto, mga ka-review? Itong Vice President daw ni Senyor Aguila. Well, anyway, mga ka-review, para ka-review natin, para sa akin po kung talagang nagkasala po ito, bakit naman natin palalayain? Kung nakitaan po ng mga senador
na talagang nagkasala, bakit po natin palalayain, di ba? Kung wala namang kasalanan, di palayain. Pero pag ganitong nakikitaan ng, di ba, meron talagang kasalanan, maging patas naman kayo. No? Yung mga nananawagan dyan na mga, kakulto, di ba? Huwag kayong maging masyadong garapal. Nakikita nyo nang may kasalanan yung leader ninyo, di ba? Nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Lalo na po dyan sa mga anak ninyo, no? Na pinaasawa. Hindi binibigyan ng karapatan na pumili kung sino man ang kanilang gustong maging kasama sa buhay. Diba? At saka ang babata pa mga ka-review, Nako talaga itong Senior Aguila talagang may pagkaano ito. Psycho. Wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sikreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit, noong 2017, nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumbinse ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz Kilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Grabe no mga ka-review. Parang pinagkaisahan lang nila na, di ba? Itong si Jerens mga ka-review, gawing pinuno. Ano, di ba pag ganyan mga ka-review, para sa yung may mga nagagawa mo ng himala, ganun, di ba? May nagagawang kabutihan, sa, di ba? Yung talagang tumatatak, di ba, sa, na ikaw talaga, di ba? Or nag-aral ka man lang para maging pastor. Ito hindi to pastor mga ka-review. Leader po ng kulto. Hindi nga natin pero matalino daw ito sa si Jerens mga ka-review humahakot to ng award sa nung nag-aaral pa lang. Nung matalino po ito si Jerens, kaya siguro marami rin ang nalinlang na mga tao dyan sa Socorro, mga ka-review. Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na bukal. Pagkatapos ay idineklara mayor pala itong si Mamerto mga ka-review. 3-term mayor. So ayan mga ka-review, nakikita po natin kung sino talaga yung may pakana ng kultong ito. Naku naman. Mayor, kaya pala hindi makakapalag yung, di ba? Yung mga tao doon kasi mayor pala yung may pasimuno. Ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila.
Nako po, mahiya naman kayo ha. Huwag niyo pong ikukumpara sa Senyor si Santo Niño. Dito kay Jeren Snow, mga karibyo. Tingnan niyo naman po yung itsura nito. At kay Baby Jesus, mga karibyo. Ako naman ha, masyadong cute ka para maging si Jesus ha, mga karibyo ha. Naku talaga ay, kalokohan talaga ito, mga karibyo. Bakit kaya naniwala yung mga tao dito? Kaya, siguro ko napilitan din sila or something na wala talaga silang choice. Pero may choice naman ha. Marami namang choice. Diba? Isipin nyo, mga karibyo, yung mga, diba? Yung mga bata hindi rin pinapag-aaral doon sa paaralan. Ha? Kasi, kasalanan din daw yun. Nako po. Gila. Nakakakilabot Noong ito. Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay Kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on a wall. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. I would like you to listen to this video of one alias Jane. Ako tuod si tawagan nakan ko sa ngalan na si Jane, 15 years old, sa ka minor. Ang ahong ambisyon nga unta na may mahitabo sa ahong kaugmaon nga mahuman ko sa pag-eskwela, makatabang ko sa kapobrehon sa mga ginikanan, ug unta na mahimo kong army sa uguya kaming sa kaskapihan nga dito ko giminjo sa akong kabatanon, giminjo ko ni Jeren Skelario nga among gituuhan na siya among Ginoo. Grabe, no? Ug amo pong ug ako pud usa ka minor nga gihanjo ni Jeren Skelario nga makig sex nga murag feel na ako nga murag girip ko kay sa ijang ka illegal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo sa akong kabata na unta na agahong huna-huna pa na pas pag-eskwela nga dili pa ko maminjo nga makaman pa ko sa eskwela na ako nga dili unta na ko ingon ani ug buya paming sa kaskapihan nga agaho usap pud akong ginikanan giminjog lain bisag na ara akong tatay ang kasakit para nako nga giminjo si jaglain ang nanay sa usap pud ka pamilyado nga unta na sawa paming sa kaskapihan bisag pobre rami malipay ko nga buo mi
ang panawagan na unta injuming tabangan nga dili na ko may balik sa akong ginikanan kay gusto ko sa akong tatay kay aron na ako'y kaugmaon ug ang panawagan pod nga ag mga minor nga parinaho na tuas kapian unta injong tabangan kay aron makahuman sa ilang pag-eskwela ug para na nga na-scam para na So yan mga ka-review, no? Sinasabi niya po na i-rescue nyo yung mga kagaya niya raw na mga minors, no, doon sa kapihan. Kasi nga po inaabuso ni Senior Aguila Jerens, no, mga ka-review. So yan, dapat talagang babuti na lang at na ano to sa Senado na open, no, mga ka-review. At sana po yung maligtas po at eto na nga, no, na-rescue na. Na-rescue na nga po mga ka-review yung mga babaeng yun, no. Salamat po sa ating mga senador na talagang tumulong doon sa at tumutok dito sa isyung ito. mga minor arinaho na unta na dili sila mahibalik sa ilang ginikanan kay lagi lisod dito ug minjoon ra permi. Ito naman po si Elias Chloe. Pilit pinakasal at kinulong pa sa kwarto para pilitin makipagtalik. Si tawganakan ko sa ngalan. Ako tawag si Chloe, 15 years old. O gusto ko ka-member sa Bayanihan Services Incorporated. Karon gitawag ng Omega de Salonera. Ginaog ko itong June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos og minjo ni Senior Aguila nga among gituohan og Ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kong 21 years old nga wala sa akong kabubuton. Pagka minjo na So talaga po mga ka-review na sinasabi nila, no, na si Senior Aguila daw yung Panginoon nila, no? At ayaw na rin nilang bumalik doon sa kanilang mga magulang kasi napakahirap daw, no, ng kanilang kalagayan doon. Kasi nga po yung mga magulang nila na brainwash na or na indoctrinate na ni Senior Aguila sa kanyang mga patakaran. Kaya kung ikaw yung anak, wala ka talagang magagawa mga ka-review kung disundin yung iyong mga magulang, which is na mali naman po, no? Kasi matalino po yung mga batang ito mga ka-review kasi naisip na talaga nila na mali po ito. Bakit mo ako ipapasawa sa hindi ko naman kilala, di ba mga ka-review? Talagang nakakapanlumo po itong ginagawa ni Senior Aguila doon, no? Napakabastos po. ako, ning handyo ko sa ginikanan nga, ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa mamindyo kay gusto kong miskwila. Pero iingog akong nanay nga, kani ang kinahanglan gud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Ubay na liko nila ay makapabuwag kung maura ag kamatajon. Mo to Grabe. nagpahila ko kasubot sa akong gibati nga ingon ana di gud dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako nga giingon ani dapat gud sila nga motuo kay Ginoo lagi kuno. Mo tong panahon nga gibutang ko sa bahay nilang Jerens o nangutana si Just Lucky nga nakuha na ba kuno ko or nakig-6 na ba kuno og Lucky. Unja ni nga mag-Lucky nga waya pa kuno. Otong giingnan si Diya nga naman waya pa man ninyo kuha nga mga gagmay ra man ang inyong asawa. Usa pa authorized na ninyo na rapon kay inyo na mga asawa. Dahil panahon nga gilakan Miss Kwarto ay gusto gadyo nila nga kuhaon na maka-6 na og Lucky. Unja dito nga time hila ko unja kaingon ko ma-rape ko adto pero madjugani kay ag Lucky. Aning ko ana nga inilak pud si Diya nang utana si Diya unsa ko ni Diya sa nganong way dili ko na kumusugot kung giingnan nga dili pa ko gusto mamindyo ug ikaw may gusto nang mawa kay gaw gad yung gusto makahuman ko eskwela sa akong mga ginikanan nga naa pa dinha unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sang manghod nagnagihan ako. Gusto ko nga makahuman sila ng eskwela, gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag-ubanta pero dili diya. Gusto ko nga muari na mo na ako. Dili kaya na tadiya mag-uban. Uy, ikaw ang paon gina.
This cult is armed and dangerous. Ayon sa isa pang menor de edad na itatago natin sa pangalang Renz, nakita niya mismo ang mga armas ng kultong ito. At nakita din niya ang sinasakong armas noong eleksyon. Ako tawad si Chloe. Ako si Renz Abando. 12 anyos ang pangidaron. Ang takas ko sa kapihan sa nakostungas paksol ingagi na nakakita ko na sundang mga aromas dito ko bahay na nakakita ko dito sa katipag eleksyon pagsora masa ko ang aromas so naminjog ang tatay dito may sa kapihan adto kay di mas ganas na og minjog ang tatay kay mabungkag man ang pamilya hindi mana sang ipatulog ko to kay di man sila masugot og anong minjog na ang minjog sa tatay hindi yung ko man sila si Jerez Minakuan minjog ka doon sa mga amiga na kaya nila makalayas dito sa among giagihan sa una na alisod dito. Paano po sila nagkakapera? Kinukolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng mga miyembro. Nung panahon ng pandemya at noong hinampas ang Surigao ng Bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AIX, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po Grabe mga ka-review, no? Dapat talaga itong managot yung mga namumuno dyan, mga ka-review. Isipin mo pera ng gobyerno, no? Na binibigay sa natulong para sa kanilang mga member. Binabawasan pala ng 60%. Magkano na lang po ang matitira sa kanilang sa mga tao, 'di ba mga ka-review? Talagang napakagulang po nitong si Jerens, no, mga ka-review. Talaga naman pera po yan ng gobyerno, mahiya naman kayo. kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may 8 bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Nagbuo ang Municipal Mayor ng Socorro na si Mayor Riza Timkang ng task force para gumawa ng aksyon laban sa kultong ito. Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this, Mr. President, is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas
na miyembro pa nila at nagsasampa po sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Nagtagumpay na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhing bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa at nananakit? So yan mga ka-review, ano po ang inyong masasabi dyan? Well, anyway, good news po yan na na-rescue na po, no, yung mga babae na pinapapunta di umano ni Senyor Aguila doon sa kanyang kwarto. Tuwing gabi para i-TI na, hindi ko po alam kung ang TI. I-comment nyo nga po mga ka-review kung alam nyo yung TI, mga ka-review. O yan mga ka-review, ano po ang inyong masasabi dyan? Comment lang po sa baba mga ka-review natin, no? Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong na reaksyon sa isyong ito. Nako, connected din pala sa droga itong itong kanilang kulto mga ka-review, no? Doon din pala nanggagaling ibang source of funding nila sa droga. Naku, sana may imbestigan po ito para may managot. Makulong po si Jerens, no, mga ka-review. Kayo po ba mga ka-review natin gusto niyo po bang makitang pumapasok ng kulungan itong si Jerens, no, mga ka-review, Senyor Aguila? Or isa rin ito sa gusto niyong pumila dyan sa listahan ng mga bibitayin, no, mga ka-review? Kasi wala naman tayong bitay na doon na lang tayo sa listahan, no, ng mga bibitayin. Ako lang talaga mga ka-review, napakalaki po ng kasalanan nito sa mga kabataan, no? Kinuhanan niya ng karapatan yung mga kabataan na, di ba, pumili ng kung ano mang gusto nila, no? Yung mga pangarap nila pinipigilan nitong si Senyor Aguila, which is na napakasakit pong tanggapin mga ka-review. Kasi kung ikaw ngayon, di ba, meron kang anak, meron kang kapatid na pinipigilan sa kung ano mang gusto nilang gawin, di ba? Na gusto nilang gawing mabuti naman ba para sa kanilang kinabukasan, pinipigilan po ni Senyor Aguila. Yan. Talaga nakakapanggigil po talaga itong si Senyor Aguila, mga ka-review. Well, anyway, mga ka-review, kung baga pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mula po kay News Files. Yan mga ka-review. Subscribe nyo na po. News Files. Nasa description po ang full video link. Maraming salamat po mga ka-review natin.